Ngayong Lunes ay ating ginugunitanga at pinagdiriwang ang Araw ng Mga Bayani. Ngayong araw, ating binibigyang pugay at inaalala ang mga bayaning Pilipino noon at ngayon. At kaugnay nga po niyan, makakasama po natin ngayon si Eufemio Agbayani III, ang Historic Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines. Sir Eufy, welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Diane at Fifi po ito. Magandang umaga po sa inyo lahat at isang makahulugang pambansang araw ng mga bayani po sa ating lahat. Alright sir, mukhang nasa workplace ka pa rin kahit holiday ha. Pero sir, ito po, napag-aralan naman na po natin noon sa eskwelahan ng tungkol sa Araw ng Mga Bayani. Pero just to refresh, kasi mukhang nakakalimutan na rin ito ng karamihan sa atin. Bakit ba natin po ipinagdiriwang ang Araw ng Mga Bayani? Ang Araw ng Mga Bayani ay pinagdiriwang natin para bigyang pugay at alalahanin yung mga bayani ng ating bayan. Hindi lamang po yung may mga pangalan, hindi lamang po yung mga natutunan natin bawat isa sa eskwelahan, kundi yung mga bayani na maaaring nalimot na sa kasaysayan ng kanilang mga pangalan, ngunit yung kanilang effort nonetheless ay nakatulong sa pagbubuo ng ating bansa. No? Ang bayani kasi sa Pilipinas, ang definition natin kaiba sa definition ng hero sa kanluran, sa West. Kasi sa kanila, basta dapat spectacular, dapat meron siyang ginawa na very unique para ma-recognize. No? Pero sa ating mga Pilipino, may tuturing nating bayani ang isang tao kapag nag-ambag siya ng kanyang buhay, lakas, talino, kahit na kanyang mga kakanyahan o resources para makatulong sa pagbubuo ng bansa, para makatulong sa kanyang kapwa, no? Para mag-improve yung lives natin, para makamit natin yung ating kalayaan. So itong araw na ito, nagpo-post tayo para kilalanin, mag-reflect, and at the same time, tanongin din natin ating mga sarili, kaya ba natin gawin yung ginawa nilang pagsasakripisyo at pagtulong sa kapwa. Sir Eufy, ano ba yung mga kadalasang ginagawa kapag ipinagdiriwang natin itong National Heroes Day? So ang pinakatampok na programa natin ay yung pag-aalay ng bulaklak sa libingan ng mga bayani, particular sa Tomb of the Unknown Soldier, no? Ang pangungunahan nito ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Bilang pinatawan ng buong bansa. No? So yung guest of honor na sa mga ganitong ritual ay tumakatayo bilang pinatawan ng buong bansa na nagpaparangal sa lahat ng mga bayani, kaya unknown soldier yung aalayan ng bulaklak. No? Sasaksihan po ito ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan, mga veterano ng ating mga nakaraang digmaan, at pati ng mga kinatawan sa iba't ibang sektor, mga lingkod bayan, mga Boy Scouts and Girl Scouts, mga kawani ng pamahalaan, mga pribadong individual. No? At hinihikayat natin yung mga local government units, marami sa kanila ang nabalitaan ko magkakaroon din ng sarili-sarili nilang lokal na pagbulita. Hindi lamang para sa mga national heroes natin, kundi yung mga local heroes din nila. Officer Eufy, kanina nagbahagi kami dito ng ilang trivia tungkol sa National Heroes Day gaya ng 1996, nagkaroon ng National Heroes Year at wala talagang definite na listahan. May maibabahagi po ba kayo sa amin na trivia o dapat naming malaman patungkol sa selebrasyon ngayong araw? Alam niyo po kanina na-interview din po ako sa Radyo Pilipinas at ang tinanong nila, bakit po ba kasi merong National Heroes Day? Meron ng Rizal, Bonifacio, Dinoy, Araw ng Kagitingan. No? Ang National Heroes Day nag-start po yan noong 1921 sa birthday ni Bonifacio. No? So, birthday ni Bonifacio yan, pero dinamay na lahat ng iba pang mga bayani ng ating bansa. Nagkaroon lamang ng separate na holiday para sa National Heroes Day noong 1931 no? Sa pamamagitan ng isang batas na pinasa ng Philippine Legislature. Pero hindi natanggal sa isip ng maraming Pilipino yung association ng National Heroes Day sa November 30, kaya naging practice lang na ihiwalay sa gawing August after the Second World War. Ngayon, maaari nagtataka tayo bakit sa lahat ng buwan napunta ang National Heroes Day sa Agosto. Isang malaking posibilidad, kinikilala kasi nito yung mga pangyayari na nagdulot sa pagsisimula ng Himagsikat 1896, no? Mula dun sa pagpulit ng sedula sa Pugadlawin, yung mga skirmishes sa iba't ibang bahagi ng ngayon ay Quezon City at Caloocan, at yun ang Battle of San Juan del Monte noong August 30, 1896. So itong mga pangyayaring ito, in a sense, pinakita ng ating mga kababayan, mga ninuno, na ayaw na natin sa pananakot, gusto na natin maging malaya, at sa pamamagitan ng National Heroes Day na nasa last Monday of August,
pinapakita natin yung pagkilala doon sa maraming Pilipino, named and unnamed, na nakibahagi dito sa struggle na ito for independence. Okay. Sir Yufi, ano naman po ang mga aktibidad na inihanda po ng National Historical Commission of the Philippines para po siya National Heroes Day para makiisa rin po yung ating pong mga kababayan? Bale, mamayang hapon, magkakaroon po tayo ng webinar tungkol naman sa 125th anniversary of Party Secretary in the Philippines, sa panguna rin ng Ika ng Pilipinas. Mayroon din tayong pasisinayaang sinaliksik gallery sa Museo ni Mariano Ponce, i-unveil na marker sa Baliwag, Bulacan. May mga inilunsad din tayong special exhibits ng mga World War II heroes sa Casa Real Malolos, Bulacan. Tungkol naman kay Aguinaldo sa Parasoid Church Historical Landmark sa Malolos din. Sa August 30, maglulunsad tayo ng very special exhibit na tungkol sa mga bayani pero naka-UV light. No? So, kakaiba-iba exhibit. And meron din ongoing na exhibit, pinangunahan ng Renacimiento Manila at saka Republika Filipina Reenactment Group, kasama ng National Parks Development Committee sa Rizal Park Visitor Center. Makita natin dito iba't iba po uniforme ginamit ng mga sundalo, Pilipino man o Espanyol o Amerikano, noong mga panahon ng mga 1896 to 1898, even earlier. May imagine natin no, ano yung suot ng mga tao nung naglalabanan sila during our struggle for independence. No? Bagaman sarado ang mga museum sa NFCP ngayon, available po ang mga virtual tours, pati mga documentaries tungkol sa ating mga bayani na mapapanood po sa YouTube channel sa NHCP. And dagdag ko na rin po, magkakaroon din ng documentary showing ang Intramuros Administration tungkol sa Kumbursa bilang pakikiisa nila sa National Heroes Day. Alright sir, pahabol lamang. Malapit na po ang barangay at sangguniang kabataan elections. Siguro po dapat pamutawi rin sa kanila yung ugali na meron ng mga ating mga bayani. So ano po ang ating mensahe sa publiko syempre at maging sa mga tatakbo rin po sa darating na eleksyon? So lahat po tayo tinatawag na maging bayani. At ang unang step para maging mabuting Pilipino, para may turing na bayani ay kilalanin sino yung mga bayani, paano sila nakisalamuha sa kanilang kapwa, paano nila na-inspire mga tao para kumilos. And ito mga lessons na ito ay magagamit natin sa ating pagtakbo bilang kagawad, SK, barangay chairman. No? Kasi kung hindi tayo magiging guided ng mga lessons of history, kung hindi tayo magiging guided sa halimbawa ng mga bayani at ng mga kilalang Pilipino, hindi natin magagampanan yung tungkulin natin bilang mga lingkod bayan sa antas ng barangay at kahit sa mga mas mataas pang antas. So sana maging inspired tayo sa example ng mga bayani, hindi lamang ng mga pambansang bayani, kundi ng mga bayani sa ating localities na maging inspirasyon natin sila sa ating pagkilos na ipaparating na barangay and SK elections. Yan, ako magandang advice yan mula kay Sir Yufi. At sa atin namang tayong mga pipili ng mga leader natin, tingnan natin yung mga qualities ng mga bayani natin kung makikita natin doon sa mga pipiliin nating leader. Maraming salamat po sa paglalaan po ng oras sa aming programa. Nakasama po natin Sir Yufi Agbayani mula po sa National Historical Commission of the Philippines, so NHCP. Happy National Heroes Day po, Sir Yufi.